Hello mga manay and welcome sa ating kusina at ngayong araw, tara, samahan niyo po ako dahil meron na naman ako sa inyong ituturo na pang merienda recipe. Kayo, ano ba sa tingin niyo tong nakikita ninyo? Ito ba ay ginataang balatong o ginataang bilo-bilo? Pero kung parehas kita na mahilig sa kakanin, bakit hindi natin pagsamahin? O di ba? Panibago sa inyong pandinig pero wow na wow kapag natikman mo. Panalong-panalo lalo na ngayon na malamig ang panahon. Kaya naman tara na at atin ang umpisahan. So dito kailangan lang natin is 2 cups ng giniling na malagkit na bigas. Then meron ako rito nga 200 ml na tubig. So warm water yung aking gamit. Then dahan-dahan po ako naglalagay. So wag nyo kagad ibubuhos kasi iba-iba po ang texture ng malagkit na giniling. Merong matakaw, meron naman ay hindi. Kaya kailangan tatansyahin lang natin hanggang sa maibuhos natin lahat. Then haluin ng maigi. At dito para maging firm o maging dough itong ating malagkit na bigas, or ito po ay giniling ha. Pwede kayong makabili sa palengke, sa supermarket, magtanong lang po kayo. So, kailangan natin masahin gamit ang ating kamay. So, ako naman po ay naghugas at sa aking mga pagluluto, madalas po talaga at hindi ako nagpapahaba ng kuko. So, nilagay ko na yung pinaka-last part ng ating tubig. Then, lalamasin ko lang to or ima-massage ko lang hanggang sa maging para siyang clay. So, dito sa recipe na to mga manay, I'm sure marami sa inyo ang magtataka na, wow, pwede pala yun. Ginataang balatong plus ginataang bilo-bilo. So, once na okay na ito, na-mix na natin, pero kung mapapansin nyo na parang malata, normal lang po lang yan para po hindi naman sobrang kunat or matigas kapag lumamig yung ating lulutuin. Then, once na okay na, isi-set aside muna natin to. Pero, isama natin yung mga nasa gilid na yan. Then, pagkatapos natin mamassage, ayan, itabi muna natin to at diretso naman tayo sa ating pangalawang step. Ngayon, para naman sa ating pangalawang gagawin, nakasalang na yung aking pan. Then, dito tayo ay magbubusa o magsasangag ng balatong. Ito po ay munggo. So, ito po ay akin ang nadikdik. Ayan. Pwede po kayong gumamit ng normal na munggo ha. Dinikdik ko lang to mga manay. Then, ilalagay natin to dito at isasangag natin sa katamtamang init ng ating kalan. Haluin ng maigi. At wag po ninyong iiwanan upang hindi naman po masunog ng todo. Kailangan pantay po ang pagkakatusta ng ating balatong. Then, makalipas lamang ang ilang minuto, mapapansin nyo na may pagka-brownish na yung ating balatong, no? So, pero hindi pa to yung ating kailangan. Mas gusto ko pa rito is yung mag-dark brown siya talaga ng todo. At maaamoy mo naman yon. Then, once na okay na, pag ganito na yung kanyang itsura, ayan, nakikita ninyo, no? So, pwede na natin tong hanguin dito sa ating pinaglulutuan at ilipat natin sa isang lagayan. So, dito ko siya ilalagay. At dahil medyo malalaki pa yung hibla ng ating balatong o ng ating munggo sa mga hindi nakakaalam, gagamit pa ako rito ng ito po ay rolling pin. Then dinidikdik ko pa para mas mapino ng konti. Then pagkatapos po natin madikdik, so pwede na natin tong iset aside at magdiretso na tayo sa ating pagluluto. Nagsalang na ako ng ating pan at ilalagay ko na yung 3 cups ng coconut milk. Ito yung pangalawang piga ng niyog. Ngayon kung magtatanong kayo, manay, pwede bang gumamit ng nasa lata? Pwedeng-pwede naman. At para mas masarap at maganda yung aroma ng ating lulutuin, maglalagay ako ng 1 cup ng shredded ng langka. Ayan, mabango po ito eh. Napakasarap nito kapag meron sa ating lulutuin ngayon. Then, isasapay ko na siya sa pagpapakulo para mas lumabas yung kanyang aroma. Then, takpan natin at hintayin ng ilang minuto. At habang hinihintay natin na kumulo yung ating nakasalang, ito naman yung sinet aside natin na galapong. So, ang gagawin natin dito ay magbibilog na tayo at para pare-parehas po ang laki ng ating bilo-bilo, pwede kayong gumamit ng sukatan. So, ang gamit ko dito ay 1 teaspoon, then pinlat ko lang ng ganito. So, ang dali-dali lang nito mga manay at pwede nyo itong lagyan pa ng iba't ibang flavor gaya ng ube, buko pandan. So, nasa inyo kung anong gusto nyong flavor ng inyong kakanin. Pero dahil nga ito ay ginataang bilo-bilo
o ginataang balatong. Kayo na po ang humusga kung anong pwedeng itawag dito. So once na okay na, tapos na, balik na tayo sa ating niluluto. At eto na nga, kumukulo na. So hahalu-haluin ko muna. Then pagkatapos natin mahalo, dito maglalagay na po ako ng sugar. Sa ating asukal, pwede pong tansyahin na, kayo na po yung masusunod sa timpla na nais ninyo. Bali dito ay naglagay lang ako ng 1 cup ng white sugar. Then haluin lang natin hanggang sa matunaw yung ating asukal. Then pwede na rin natin ilagay dahan-dahan, paisa-isa yung ating nabilog na galapong o giniling na malagkit na bigas. Then again, sasagutin ko na rin yung inyong katanungan. Dahil alam ko may magtatanong nito. Manay, pwede po ba yung giniling na bigas na lang gawin or gamitin dito? Hindi po pwede. Kasi yun po ay kapag binilog nyo at nilagay nyo dito, maghihiwa-hiwalay din po yun dahil yun po ay bigas. Ngayon, natapos na akong ilagay yung ating mga nabilog na galapong. Ito po ay aking hahaluin. Then yung aking init ng aking kalan ay medium heat lamang po. At ilalagay na natin yung ating balatong na tinusta. Then haluin po ulit natin. At syempre hindi mawawala para mas creamy at ramdam mo talaga na kumakain ka ng ginataang bilo-bilo o ginataang balatong. Maghahalo na tayo ng ating coconut cream. Ito po yung unang piga ng niyog. So 3 cups po ang sukat nito. Again, pwede kayong gumamit ng nasa lata sa mga magtatanong. Then, haluin lamang po natin. Dito ay hindi ko na po tatakpan yung ating pan para po maiwasan na lumabnaw yung ating gata. Then, yung aking kalan ay nilaksan ko para po mas kumulo siya at mabilis na maluto. Then, hayaan po natin yan ng ilang minuto. Pagkatapos ng ilang minuto, ayan mga manay, makikita nyo naman kapag luto na yung inyong galapong. Lumulutang na po yan, di ba? Parang sa palitaw. Then dito, para po lumapot yung ating pinakagata, gumawa ako ng slurry. So, naglagay po ako ng 2 tablespoon ng glutinous rice flour. Tinunaw ko po sa 1/4 cup ng tubig. At saka ko rito nilagay. So, yun po ay nakakatulong para kahit lumamig yung ating kakanin or ginataan na niluto, hindi po lalabnaw yung kanyang sabaw. And there you go. Para sa ating panghuli, naglagay po ako ng konting asin lang, konting-konti lang para po pambalance. Ayun po ay nakakatulong para hindi nakakaumay ang ating ginataan. At dahil okay na to mga manay, pwedeng-pwede nang iserve ang ating masarap na kakanin. Ano ba to? Ginataang bilo-bilo o ginataang balatong? Kayo na po ang humusga mga manay, kaya naman tara na. Kain po tayo. So ayan po, muli ako ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana dito sa aking version ng kakanin ay inyong masubukan. At bigyan nyo ako ng feedback kung nagustuhan nyo ang timpla. At I'm sure na pwedeng-pwede nyo tong pagkakitaan at pwedeng-pwede ring panghandaan. Kaya naman itong pinakamasarap na parte, ang tikiman time. Tara po, kain po tayo mga manay. Unang subo para sa aking mga viewers. And again, sa mga bagong pasok lang, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga recipe na pwede nyong matutunan at pwedeng-pwede nyong pagkakitaan. Grabe, saktong-sakto yung timpla at masarap. Kaya sa mga mahilig sa kakanin, bagay na bagay sa inyo to.